Dominant Protector. Credit to the author. 2,451-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Walang ibang lakas si Polong kundi ang hilig niya sa pag-aaral. Kabisado niya ang lahat ng mga payo ng coach para lamang sa sandaling ito. Nako, hindi ko rin alam kung paano. Pwede mo naman akong turuan ni Melissa. Tumingin si Terence kay Polong, walang ekspresyon ang kanyang mukha. Ano? Napakurap si Polong. Hindi mo rin alam kung paano gawin. Oo nga, Polong, dahil napakabait mo, hindi mo lang si Melissa ang tuturuan mo kundi hindi ako, di ba? Hinimok ni Boss Bale ang mga estudyante na magtulungan. Hindi mo naman siya iba-iba, di ba? Mahinang sabi ni Terence. Ako. Medyo natahimik si Polong, hindi niya akalain na lalabas si Terence sa oras na ganito para guluhin ang mga bagay-bagay. Okay, then I'll slide one round and you watch me slide. How much you can learn will depend on your comprehension ability. Melissa's a girl, and her parents asked me to take care of her. It's not that I don't have, just that I don't have time. O sige, pwede ka na. Tumango si Terence. Mabilis na nagpalit si Polong sa kanyang ski shoes, skis, at isinuot ang kanyang salaming decollar. Matapos may handa ang lahat, sinabi niya, lahat kayo, magbantay kayong mabuti. Oh! Sumagot si Terence, na may mapanuksong tingin sa kanyang mga mata. Si Polong naman ay hindi ito makita dahil lumingon siya. Nag-iinit siya at nagsimulang mag-ski ayon sa mga diskarte na natutunan niya mula sa ski coach. Hindi talaga ganoon kahirap ang pag-ski hanggang hindi ka gumawa ng anumang matalim na pagliko o karera, o gumawa ng anumang mapanganib na paggalaw, madali para sa karaniwang tao na maunawaan ang konsepto sa maikling panahon. Nag-ensayo na si Polong noon, at nasanay na rin siya nang wala sa oras. Pabilis ng pabilis si Polong. Gusto niyang magpakitang gila sa harap ni Melissa, ngunit palaging nangyayari ang trahedya kapag nakakaramdam siya ng kasiyahan. Sa isang malakas na kaluskos, nabasag ang kanyang ski. Bumagsak ang buong katawan ni Polong sa lupa, at dahil sa pagkawalang galaw, gamulong siya pababa sa dalesdes na parang snowball. Hindi siya tumigil hanggang sa makalipas ang mahabang panahon, ngunit ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng nyebe. Matagal siyang nagpumiglas bago siya bumangon. Si Pancho at ang kanyang dalawang tauhan ay nag-squat sa isang sulok. Hindi siya mahilig mag-ski, kaya nandito lang siya para samahan si Polong. May gagawin pa sana siya nang makita niyang may problema si Polong. Mabilis niyang dinala ang mga tauhan niya. Kang bro, okay ka lang? Tinulungan ni Pancho si Polong na makatayo. Hindi. F***ing unlucky talaga tayo. Tumingin si Polong sa sirang skis, walang imak. Medyo masama ang swerte niya ngayon. Nabasag ang skis. Maaaring masira ang bagay na ito. Hindi si Terence, di ba? Napasimangot si Pancho, naaalala kung paano niloko ni Terence si Irving sa pulong ng Hidden House. Masama ang kutob niya dito. Terence. Hindi pwede, di ba? Hindi ko man lang hinayaang hawakan niya ang ski ko. Nag-alinlangan si Polong at walang kasiguraduhan na nagtanong. Mahirap sabihin. Hindi niya hinawakan ang ski mo, pero cultivator siya. Kapag nataman niya ang isang maliit na bato o kung ano paman, masisira nito ang ski mo, di ba? Sabi mo, Pancho. Hanapin mo si Terence. Hindi na nakayanan ni Polong, tinanggal niya ang kanyang ski at pumunta kay Terence para sa paliwanag. Polong, ang iyong skiing skills ay makajos. Ang paggawa ng front flip 10 beses habang ikaw ay skiing ay isang bagay na hindi namin magagawa. Maaari kang pumunta at sumali sa isang ski show. Mapanuksong sabi ni Terence, naasar sa pag-iisip ng nobyo ni Melissa. Terence, ginawa mo ba? Sinira mo ang ski ko at pinahiya mo ako sa harap ni Melissa. Walang pakialam si Polong sa panunuya ni Terence. Dahil sa sinabi ni Polong, tumingin si Melissa kay Terence. Hindi niya gusto si Polong, at ayaw niyang magkaroon ng anumang bagay sa kanya, ngunit si Polong pa rin ang kanyang fiancé. May dahilan siya sa kanyang panig, at dahil ayaw ni Melissa na makasama siya, ayaw din niyang magkaroon ng anumang salungatan kay Terence. Anong ginawa ko? Kumurap si Terence, naalala ang sirang ski ni Polong. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak. You mean skis? Buti naman at umamin ka na.
Malamig na tumikim si Polong. Aminin mo. Bumili ka ng isang pares ng skis na gawa sa hindi magandang kalidad na mga bakal na plato. Sa ganitong malamig na araw, ang mga bakal na plato ay matigas at malutong. Ang ski ay dapat na gawa sa aluminyo na halwang metal na may matigas. Hindi mo ba alam iyon? Nagbayad ka ng mataas na presyo para makabili ng isang set ng basura, at sinasabi mong may sinira ito. Sabi ni Terence, natigilan. Ay, ganun ba? Napakurap-kurap si Polong. Imposible iyon. Bumili ako ng Fishman branded skis, the best of the best. Paanong magkakaroon ng problema? Isang knock-off, tama ba? Nakangiting sabi ni Terence. Bumaba ang mga mata ni Polong sa ski na nasa kanyang kamay, at nang makita niya ang tatlong malalaking salitang, marka ng entertainment, dito, namula ang kanyang mukha. Ang ski na ito ay hindi isang Murloc brand, ito ay isang pekeng may parehong pagbigkas. Pinagmasdan niyang mabuti ang kalidad ng ski, grabe, puro basura. Namula ang mukha ni Polong sa nakita, hindi man lang niya napansin ang mga detalye noon, at napansin ito ni Terence. Ikaw. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Medyo nagkasala si Polong, ngunit nagalit pa rin siya dahil hindi siya binalaan ni Terence kanina. Hindi siya magpapakatanggap kung ginawa niya iyon. I told you. Don't regret it. Hindi ka nakinig. Sabi ni Terence. F***sake. Naisip ni Polong ang tungkol dito si Terence ay nagsabi ng ganoon, ngunit naisip niya na si Terence ay sinusubukan lamang na makipagtalo sa kanya. Hindi niya akalain na talagang nagbibiro si Terence. Si Melissa naman, iba ang iniisip. Si Terence ay isang mapagbigay na tao, kahit nasa harap ng kanyang karibal sa pag-ibig. Binalaan pa niya si Polong tungkol dito, ngunit hindi nakinig si Polong. Sino kaya ang masisisi niya? Namula ang mukha ni Melissa sa pag-iisip ng salitang, love rival, at nagmura siya sa ilalim ng kanyang hininga. Paano niya naiisip iyon? Kailangan niyang maghintay ng kahit 4 na taon bago niya maisip ang mga bagay na ito pagkatapos niyang makagraduate sa universidad, di ba? Melissa, Jenny, naintindihan mo ba ang demonstrasyon ni Polong? Siyempre, pinag-uusapan ko ang mga nauna, ngunit hindi mo kailangang matutunan ang mga nasa likod. Tanong ni Terence. Si Jenny ay nakakuha ng kaunting pananaw. Pero sa tingin ko hindi siya kasing galing ni Terence bro. Tumango si Jenny. Tiningnan ni Polong si Jenny ng masama, hindi ba masyadong tahasan ang pagmamayabang ng babaeng ito. Gayunpaman, sumimangot si Pancho. Tila lalong bumuti ang relasyon ni na Terence at Jenny. Hindi ito maganda para mapalapit siya kay Jenny. 2,452. Ayaw nang tumayo ni Polong doon. He emped and turned to Coiling Tiger. Younger brother yo, come with me to find the shop owner to settle the score. Naglakas loob siyang magbenta sa atin ng mga peking gamit. Pagkaalis ni Polong, nag-alinlangan sandali si Melissa bago nagsimulang mag-ski kasama sina Terence at Jenny. Siya ay hindi gaanong sanay, ngunit siya ay sapat na matalino upang matuto mula sa iba. Hindi pinaplano ni Terence na samantalahin si Melissa, alinman magagawa niya iyon anumang oras na gusto niya. Hindi naman kailangang mag-ski, at sumunod lang si Terence sa likod ni na Melissa at Jenny, natatakot na baka mahulog sila tulad ni Polong. Mabilis na lumipas ang hapon, at si Polong at ang nakapulupot na tiger ay matagal nang nakabalik. Gayunpaman, hindi sila nag-ski, ngunit umupo sa malapit na tindahan ng inumin at humigop ng mainit na tsaa. Ang isyu sa ski ay palusot lang ni Polong, wala talaga siyang dahilan para hanapin ang nagbebenta ng ski. Siya ang gustong bumili ng ski, at sinabihan siya ng amo at ni Terence na huwag itong bilhin. Hindi siya nakinig, kaya sino ang dapat sisihin? Maaari lamang niyang sisihin ang kanyang masamang paningin dahil sa hindi niya makitang malinaw ang tatak ng knock-off. Sa gabi, ang pahingahan ng lahat ay isa pang vilya sa bundok. Kailangan nilang sumakay ng cable car o helicopter para makarating doon. Siyempre, ang presyo ng isang helicopter ay masyadong mataas, at ang mga mayayaman lamang ang pipili ng pamamaraang ito. Gumamit ang paaralan ng mga cable car para sa mga estudyante, at nagtanong na sina Polong at Pancho tungkol dito. Ang bawat cable car ay kasya lamang ng 2 tao, at ito ay magiging isang magandang pagkakataon para kina Polong at Melissa. May pinakamaliit na bilang ng mga estudyante sa departamento ng parmasya, kaya inayos ni Boss Bale na ang lahat ay huli.
Gayunpaman, sa ganitong paraan, ang mga mag-aaral sa Departamento ng Parmasya ay maaari ring maglaro sa ski resort ng mas matagal, at natural, walang tumutol. Melissa, pwede bang sumakay ka sa cable car mamaya? Lumapit si Polong para anyayahan siya, ang ski sa kanyang kamay ay nawala na sa Diyos alam kung saan. Tumawag si Auntie at pinakiusapan akong alagaan ka. Tatanggihan na sana siya ni Melissa, ngunit ang ikalawang kalahati ng pangungusap ni Polong ay naglagay sa kanya sa isang mahirap na posisyon. Ang mga salita ni Polong ay nakaantig sa pinakakinakabahang puso ni Melissa, at ipinaalala nito sa kanya na hindi makakabuti para kay Terence kung masyado itong nakipag-ugnayan sa kanya. Ang Sky Elixir Sect ay isang pag-iral na hindi malalampasan ni Terence, at kung kumilos siya na masyadong malapit kay Terence, magdadala ito sa kanya ng maraming hindi kinakailangang problema. Napabuntong hininga si Melissa sa pag-iisip ng patuloy na pagtitig sa kanya ni Polong. Hindi niya alam kung bakit naghahanap pa rin si Polong ng alyansa ng kasal sa kanyang pamilya ngayong mayroon itong napakalakas na taga-suporta. Tungkol ba sa mukha niya ang lahat? Ngunit kung iisipin, minsan, ang buhay ng isang tao ay tungkol sa mukha, lalo na para sa mga marangal na bahay. Ano ang pagkakaiba ng bahay Turner, na isa sa mga marangal na bahay, at bahay Turner, na hindi? Kung wala ang lakas na iyon, ano ang silbi ng pagkapanalo ng isang titulo? Ngunit gusto pa rin ni House Turner na tumayo ng matatag sa hanay ng mga marangal na bahay, at gayon din ang bahay Kang. Sa mata ng malalaking bahay na ito, mas mahalaga ang kanilang reputasyon kaysa sa anupaman, tama ba? Siya ang nobya ni Polong, at ang pagsasama-sama ni Terence, lalo na't kaaway siya ng bahay ni Kang, ay magiging isang sampal sa mukha. Sa pagtingin sa mga pinsala ni Polong, nag-alinlangan si Melissa. Ang pakikibahagi sa kanya ng parehong cable car ay hindi dapat maging isang problema, hindi siya gagawa ng anumang marumi sa kanyang mga pinsala, hindi ba? Okay, pero estudyante pa rin tayo. Kahit engaged na tayo, may mga bagay na napag-uusapan lang pagkatapos nating mag-college. Sabi ni Melissa pagkatapos ng ilang pag-aalangan. Malinaw ang kanyang kahulugan, at mauunawaan ni Polong. Gaya ng inaasahan, kumislap sa inis ang mga mata ni Polong. Kakalipat lang niya, pero kasama ang kanang kamay ni Tiger, medyo narinig niya ang chismis ni Terence at Melissa. Nakatira siya kasama ni Terence sa panahon ng pagsasanay sa militar, at naging matalik sila sa loob ng kotse. Tila tinulungan pa nga ni Melissa si Terence na gawin iyon. Lahat ng iyon ay nagparamdam kay Polong na siya ay niloloko. Ngunit hindi siya masyadong sigurado sa kanyang mga taon ng karanasan, masasabi niyang birhen pa rin si Melissa. Pinakalma niya ang sarili niya at sinabing, oo naman. Sabi rin ni tita dapat respetuhin natin ang isa't isa. Kung gusto niyang paunlarin ang relasyon nila ni Melissa, hindi naman masama ang manatili sa cable car. Pagdating ng oras, si Melissa ay magsisimulang umasa sa kanya. Sige, sabi niya. Hindi na tinanggihan ni Melissa si Polong. Kumunat ang noo ni Terence. Ayaw niya talagang magkasabay sina Melissa at Polong sa iisang cable car, pero totoo naman na dalawang tao lang ang kasya sa isang cable car. Bukod dito, desisyon iyon ni Melissa, at hindi makikialam si Terence. Gayunpaman, ang mga salita ni Melissa ay nagpaisip kay Terence. Malinaw na hindi na gusto ni Melissa si Polong, maaaring naging intimate sila noon, ngunit ngayon ay respeto na. Ang hindi maintindihan ni Terence ay ang iniisip ni Melissa. Hindi niya gusto si Polong, ngunit gusto pa rin niyang panatilihin ang pakikipag-ugnayan. May lihim ba siyang hindi masabi? Gustong malaman ni Terence ang sikreto, ngunit hindi sasabihin sa kanya ni Melissa ang anuman kung tatanungin siya nito ng direkta. Kailangan niyang obserbahan siya sa gilid. Ang iba pang mga estudyante ay umalis na lahat para sa resort sa kabilang bundok, at ang kanyang mga kaklase ay nakasakay din sa mga cable car, na naiwan lamang sina Terence, Jenny, Polong, at Melissa. Ang huling sumakay sa cable car ay ang tamang pag-ikot sa dalawang anak ni Tiger, kulot na dilaw na buhok at purple na buhok. Aalis na tayo, Terence, kailangan mong umalis. Sinenyasan ni Polong si Melissa na pumasok. Nakita ni Melissa na talagang maganda ang ugali nito, at hindi niya sinubukang makipagpisikal sa kanya, kaya tumango siya at sumakay sa cable car. Magkatapat ang dalawang upuan sa cable car, kaya hindi nila kailangang mag-alala na maging masyadong malapit. Pagkasakay ni Melissa, sumunod si Polong. Matapos makalayo ang cable car ni na Melissa at Polong, sumakay sina Terence at Jenny sa cable car sa likod nila. Melissa, parang natatakot ka.
May takot ka ba sa matataas? Tanong ni Polong, nakangiti sa kinakabahang si Melissa. Hindi takot si Melissa sa heights, hindi lang siya sanay na makisabay sa parehong cable car kay Polong. 2,453. Hindi niya masagot ng diretso ang tanong ni Polong, kaya tumango na lang siya. Hehe, kailangan mo ba ang mainit kong palad? Inabot ni Polong ang kanyang kamay, umaasang hahawakan ito ni Melissa. No, it's fine. Inilipat ni Melissa ang tingin sa labas ng cable car. Mayroong 2 bundok na nalalatagan ng nyebe, at sa gitna ay isang napakalalim na lambak. Napakaganda nito, at nakadama ito ng relax at kagalakan ng mga tao. Sayang lang at hindi si Terence ang nakasakay sa cable car niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Melissa sa biglaang pag-iisip kay Terence. Napagtanto niya na hindi siya maaaring manatiling kalmado pagkatapos magtapat sa kanya si Terence. Madalas niyang iniisip si Terence, at bagamat naiisip niya noon, ito ay palaging malabo. Ngayon, palagi niyang iniisip si Terence bilang kanyang kasintahan, at naging mahirap ito para kay Melissa. Alam niya na hindi siya maaaring magpatuloy sa ganito, ngunit wala siyang pagpipilian. Ang pinakamahirap na bagay na kontrolin ay ang puso ng tao. Ang mga emosyon ay hindi mababago ng sariling kalooban. Kahit na sinubukan ni Melissa na ihinto ang pag-iisip tungkol kay Terence, iisipin pa rin niya si Terence kung paalalahanan niya ang sarili na huwag isipin ang tungkol sa kanya. Mahirap talaga. Melissa, sa tingin mo ba ay babangga at mahuhulog ang cable car? Tanong ni Polong. Ako. Paano ko malalaman? Kumunat ang noo ni Melissa. Hindi ba masasabi ni Polong ang isang magandang bagay? Sa tingin mo, bakit may problema sa cable car pagkatapos mong sumakay dito? Hindi imposibleng mahulog ang cable car sa lambak. Pero ayos lang, may inihanda akong kagamitan para makatakas. Sabi ni Polong. Hindi nakaimik si Melissa. Si Polong ang perpektong kasintahan. Hindi siya nagkwento ng kasuklam-suklam na biro sa hapunan at sinumpa ang cable car na bumagsak sa sandaling sumakay siya. Kung si Terence, malamang nagagamitin niya ang pagkakataong ito para magsanay kasama niya. Bakit niya naiisip muli si Terence? Umiling si Melissa. Nang makitang umiling si Melissa, naisip ni Polong na hindi siya naniniwalang mahuhulog ang cable car. Hindi ito mahuhulog sa normal na mga pangyayari, ngunit ito ay isang espesyal na kaso. Si Polong ay nag-aaral ng dalisay at napakalandi nitong mga nakaraang araw. Ang mga pangunahing tauhan ay humahampas sa mga batang babae sa isang ski resort, kung saan sila ay nahulog sa isang lambak ng magkasama, nakipaglaban sa ilang, at sa wakas ay umibig. Sa ilang, lalo na sa panahon ng panganib, madali para sa mga tao na makaramdam ng kawalan ng magawa. Kung ilagay ni Polong sa kanyang puso, dapat niyang makuha ang puso ni Melissa. Gayunpaman, ang kinatatakutan niya ay nagkatotoo si Melissa ay tinatamasa ang magandang tanawin sa labas ng bintana nang bigla siyang makarinig ng malakas na pag-boom, at naramdaman niya ang gravity na nawala sa kontrol. Bigla niyang napagtanto na ang cable car na kanyang sinasakyan ay umalis sa ropeway, at nahuhulog sa lambak. Hindi alam ni Melissa ang sasabihin na iinis siya na si Polong ay isang jinx. Hindi na niya ito muling makakasama, kahit na naroon ang kanyang ina para kausapin siya. Napakamalas ng lalaki, buong araw siyang binugbog ng mga tulisan at gangster. Dinaya pa siya sa kanyang ski, at naputol ang kanyang cable car sa kalagitnaan. Hindi inaasahan ni Polong na titingnan siya ni Melissa bilang isang mapanganib na tao na hindi niya dapat makontak, gayunpaman, natutuwa pa rin siya sa planong naisip niya. Pinag-aralan niya ang lokasyon ng ski resort bago ang cable car ay naitayo sa pagitan ng 2 bundok, at may lawa sa paanan ng bundok na may malapit na kuweba. Isa itong paraiso para sa magkasintahan kung sila ni Melissa ay makakawala dito ng magkasama, sigurado siyang may mangyayaring kawili-wili, at malamang na maantig ang puso ni Melissa sa kalungkutan. Melissa, huwag kang mag-alala, tatalon tayo ngayon. Kung hindi, tiyak na mamamatay tayo kapag nahulog tayo sa cable car na ito. Bago pa matapos si Polong, itinulak ni Melissa ang pinto ng cable car at tumalon palabas. Hindi siya tiwala kay Polong, ngunit kay Terence. Matapos makasama si Terence sa mahabang panahon, alam niya na ang pagbagsak mula sa taas na ito ay hindi mapanganib para sa isang practitioner tulad ni Terence, at ayaw niyang mapakinabangan ni Polong. Sa hindi siya narinig ni Melissa, hindi ibig sabihin na walang pakialam si Polong.
Hinabol niya si Melissa kasama ang kanyang jet assistant, ngunit nang malapit na siyang maabutin, naramdaman niya ang isang malakas na puwersa sa kanyang likuran na tumulak sa kanya sa gilid. Magwala ka! Sinipa ni Terence ang likod ni Polong, pinalipad siya ng 12-dosenang metro ang layo. Fuck! Terence, bakit nandito ka na naman? Nagalit si Polong nang makita niya si Terence. Malapit na siyang sumabog, akala niya ay magkakasama silang mahuhulog sa lambak, at magkakaroon sila ng isang romantikong kwento ng pag-ibig. Hindi niya akalain na susundan sila ni Terence. Hindi lamang siya sumunod sa kanya, ngunit sinira rin niya ang kanyang pagkakataon na maging intimate kay Melissa. Galit na galit si Polong. Terence, hindi ka ba masyadong masama? Sinipa mo talaga ako sa likod. Hindi pa rin kasing sama ng paghiling mo sa purple na buhok na barilin ang cable car. Malamig na pinandilatan ni Terence si Polong. Ang taong ito ay may ilang mga trick sa kanyang manggas, siya ay hindi isang ganap na tulala. Inalis niya ang cable car at nagdala pa ng parachute at jet para lang magpalipos ng romantikong paglalakbay sa ilalim ng lambak kasama si Melissa. Ako. Hindi inakala ni Polong na magiging malinaw si Terence sa kanyang ginawa. Nanlamig ang mukha niya, hindi alam kung paano sasagutin. Si Melissa naman ay galit na galit. Akala niya ay aksidente ang pagkahulog, ngunit ito pala ay pakana ni Polong. Lalong lumakas ang pagkamuhi ni Melissa kay Polong nang isipin niya kung paano nito tinatrato ang kanyang buhay na parang isang biro. Hindi niya kayang makita itong nagdurusa sa bawat oras, ngunit ngayon ay naramdaman niyang karapat-dapat ito. Kaya naman, nang lumapit si Terence para yakapin siya, nagpumiglas lang siya at tinanggap ito. Dahil din sa galit ni Polong. Hindi masyadong maganda ang mukha ni Polong matapos siyang ilantad ni Terence. Akala niya ay si Terence ang malaking kontrabida sa sobrang dalisay at napakalandi, pero bakit parang ang malaking kontrabida ang naging pangunahing karakter sa katotohanan? Ngunit walang magawa si Polong, nakatingin lang siya habang niyayakap ni Terence si Melissa. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay manatiling buhay. Inabot niya ang butones ng parachute sa kanyang bag, ngunit namutla ang kanyang mukha nang hawakan iyon ng kanyang kamay. Ang butones ng parachute ay sinipa ni Terence. Terence, sinira mo ang aking parachute. Sabi ni Polong, pinandilatan si Terence. Oh! Hindi man lang siya nilinggan ni Terence, napa-emp lang siya. F***, sinusubukan mo ba akong patayin? Sigaw ni Polong nang makitang hindi siya pinansin ni Terence. Halika at iligtas mo ako. Mamamatay ako kapag nahulog ako. Oh! Sabi ni Terence, hindi siya pinansin. Ako. Nagpanik si Polong. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Nasira ang parachute. Paano siya makakaligtas kung nahulog siya? Walang pagpipilian si Polong kundi humingi ng awa. Terence, nakikiusap ako. Iligtas mo ako, ayaw kong mamatay. Oh! Patuloy na hindi siya pinansin ni Terence. Ikaw. Niligtas mo ako. Kaya kung pumikit sa nangyari sa pagitan niyo ni Melissa. Please. Wala nang pakialam si Polong sa kanyang dignidad. Mas mahalaga ang buhay niya. Gayunpaman, bagamat sinabi niya iyon, hindi niya naisip iyon sa kanyang puso. Kailangan pa rin niyang mabuhay, at wala siyang magagawa kung itatanggi niya ito. Kaya mong kontrolin ang jet assist sa iyong sarili. Wala bang lawa sa ibaba? Hindi ka mamamatay sa pagtalon sa lawa. Iminungkahi ni Terence, ngunit hindi siya naniwala sa mga salita ni Polong. Ang lalaki ay isang kasuklam-suklam na tao, gumagawa ng isang bagay na napakasama. Ako. Nakita ni Polong na hindi siya tutulungan ni Terence, kaya't wala siyang pagpipilian kundi gamitin ang jet upang ayusin ang kanyang direksyon sa pagbagsak, at dumaong sa lawa sa ibaba ng lambak. Nakakatawa si Melissa na si Polong ay kumikilos na parang ligaw na aso. Hindi na siya naawa sa kanya, nadala niya ito sa sarili niya. Maayos ang takbo ng cable car, ngunit kailangan niyang hayaang sirain ito ng mga tauhan ni Tiger. Kailangan niyang pagbayaran ito. Bitbit ni Terence si Melissa, at hindi maramdaman ni Melissa ang malamig na hangin sa paligid niya dahil sa purong proteksyon ng chi. Si Polong, sa kabilang banda, ay kailangang harapin ang malamig na hangin at obserbahan ang sitwasyon sa ilalim ng kanyang mga paa, at paandarin din ang jet support na may malamig na pawis sa buong katawan, natatakot na siya ay mahulog at maging kalahating kapansanan. Pagkaraan ng ilang sandali, bumagsak si Terence sa lupa kasama si Melissa sa kanyang mga braso.
Hindi man lang naramdaman ni Melissa ang epekto ng landing, ito ay ganap na na-neutralize ng purong chi na proteksyon ni Terence. Umupo si Polong sa yelo, binutis ito at nahulog sa lawa. Gumapang siya palabas pagkatapos ng mahabang panahon, bumahing. Mukha siyang miserable. Achoo! Gumapang si Polong palabas ng lawa, nanginginig. Buti na lang at marunong siyang lumangoy at nahulog siya sa mababaw na tubig. Hindi niya maabot ang tuktok ng kanyang ulo kahit na tumayo siya ng tuwid. Kung hindi, siya ay nagyelo sa kamatayan kahit na hindi siya nahulog. Si Terence ay nakatingin sa paligid, hindi nagmamadaling bumalik. Isa itong pagkakataon para mapalapit si Polong sa Melissa, ngunit pagkakataon din ito para kay Terence. Ang paggugol ng oras na mag-isa kasama si Melissa ay isang bagay na hindi niya mahihiling, kaya hindi siya nagmamadaling umalis. Melissa, humanap muna tayo ng matutuluyan. Sabi ni Terence nang makakita siya ng kuweba sa malapit. Sige. Tumingin si Melissa kay Polong, at tumango pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Si Polong ay nasa isang malungkot na kalagayan, ngunit si Melissa ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin sa pag-iisip ng kung ano ang ginawa niya sa cable car, paano ang lalaking ito ay walang pakialam sa buhay ng ibang tao. Gusto mo ba akong patayin? Si Terence at Melissa ay pumasok sa kuweba, at walang kahihiyang sumunod si Polong. Wala siyang choice kundi sundin ito ang kuweba na nakita niya sa helicopter na may kanang pancho noong isang araw, at ito ang pinakamalapit sa kanila. Nagtago pa siya ng ilang sanga sa kuweba para mag-apoy. 2,455. Kung pupunta sila sa ibang kuweba, saan sila makakahanap ng mga sanga? Nanginginig siya sa lamig. Parang papatayin siya kung kukuha pa siya ng mga sanga. Paano niya nagawa iyon? May mga sanga dito. Pwede ba tayong magsunog? Nanlamig din si Melissa, ginamit ni Terence ang kanyang chi para protektahan siya, ngunit naramdaman pa rin niya ang lamig sa walang laman na bali na ito. Hatiin natin ito sa kalahati kapag nagkita tayo. Sigaw ni Polong habang tumatakbo, humihingal. Dumudugo ang kanyang puso na hanap niya ang sanga, pagkatapos ng lahat, at kailangan niyang ibigay kay Terence ang kalahati nito. Hindi siya naglakas loob na tumanggi dahil, nahanap, ito ni Melissa, pagkatapos ng lahat. Oh, tapos ibibigay ko sa'yo ang kalahati. Mahinang sabi ni Terence. Masasabi niya sa isang tingin na ang sangay na ito ay gawa ng tao, sino pa kaya ito kundi si Polong. Hehe. Hindi tumayo si Polong sa seremonya. Nga pala, may lighter ka ba? Bakit hindi na lang natin gamitin ang apoy na ito? Magpapaapoy ako, at lahat tayo ay magkakainitin ng hindi naghihiwalay. Paano na? Oh, okay. Ayaw ni Terence na patayin si Polong sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, labis na nag-aalala si Boss Bale tungkol sa pagkakasundo ng kanyang mga disipulo, at mas iginagalang siya ni Terence. Ang background ni Boss Bale ay hindi rin simple, at si Terence ay hindi nang ahas na suwayan siya. Kung gayon hindi ako magiging magalang. Tuwang-tuwa si Polong. Naglabas siya ng lighter sa bulsa at lumuhad sa harap ng sanga, handa na itong sindihan. You're quite well equipped, ha? Hindi ka naninigarilyo, pero may dala kang lighter. Matagal mo na itong pinaghandaan, di ba? Tumingin si Terence kay Polong, natigilan. Gusto niyang magkaroon ng isang romantikong cave night kasama si Melissa, hindi ko inaasahan na makakasama ako. Si Polong ay medyo napahiya, ngunit hindi niya ito maitatanggi. Pinagmasdan niya ang malungkot na mukha ni Melissa, at naisip na siya ay nag-ayos ng lana at umuwing gupit ngayon. Hindi niya gagawin ang planong ito kung alam niya. Gayunpaman, isang bagay na mas kapos-palad pa ang darating. Nanlamig ang mukha ni Polong habang pinipitik niya ang lighter. Ang lighter ay nabasa sa tubig at hindi ito gumana. Hindi ka ba nagsisindi ng apoy? Anong meron? Tumingin si Terence kay Polong na may kalahating ngiti. Tubig. Sabi ni Polong na may maputlang mukha. Dahil hindi ka makapag-ambag, kaya wala nang ibang paraan. Hindi mo na ba na-enjoy ang apoy na ito? Mahinang sabi ni Terence. Ikaw. May paraan ka. Huminto si Polong, nakatingin kay Terence. May lighter ka. Hindi, sabi ni Terence, umiling-iling. Kung ayaw mo, bakit mo ako pinipintasan? Pwede mo ba akong ayusin ng lighter? Sabi ni Polong na may masamang tingin. Kaya mo namang ayusin ang sarili mo. Nagtapon si Terence ng apoy na naglilinis ng elemento ng apoy, at ang tumpok ng mga sanga ay nasunog sa pamamagitan ng isang whoosh. Malakas ang apoy.
Noon lang naalala ni Polong na si Terence ay isang alchemist kaya siyang lumikha ng apoy, kaya hindi na niya kailangan ng lighter. Pinakapal niya ang kanyang balat at nagtanong, dahil ang init ng apoy na ito ay isang basura kung hindi ko ito gagamitin, bakit hindi mo ako hayaang kuskusin ito? Oo naman, pero kailangan mong kunin ang mga sanga kapag naubos na. Hindi lahat sila pinatay ni Terence. Sige, patuyuan ko muna ang damit ko. Sumang-ayon kaagad si Polong. Ito ang mga sanga na kinuha niya at ng kanang Pancho, at alam niya kung saan hahanapin ang mga ito. Nanginginig si Polong habang pinapainit ang sarili sa apoy. Naka-recover na si Melissa, hindi siya basa, medyo nilalamig lang. Maayos naman siya. Nagugutom ka ba? Tanong ni Terence. I'm fine. Hindi pa rin ito binitawan ni Melissa. Hindi niya gusto si Polong, ngunit natatakot siyang may gawin ito kay Terence kapag desperado na siya. Pupunta ako at manghuhuli ng isda. Sabi ni Terence habang siya ay tumayo. Okay. Matutulog muna ako saglit, inaantok na ako. Nakahanap ng dahilan si Melissa, ayaw niyang mapag-isa si Polong. Si Polong ay hindi nakaimik, siya ay tuwang-tuwa nang marinig niya na si Terence ay manghuhuli ng isda, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin nang marinig niya na si Melissa ay matutulog na. Hindi naman niya pwedeng hilingin kay Melissa na kausapin siya, di ba? Pagkaalis ni Terence, ipinikit ni Melissa ang kanyang mga mata at umidlip, naiwan si Polong na mag-isa sa tabi ng apoy. Naglalaway siya nang maisip niya ang masarap na inihaw na isda na dadalhin niya. Bagamat mayroon siyang tsokolate at compressed na biskwit sa kanyang backpack, paano pa kaya ang mga ito ay kasing sarap ng inihaw na isda? Naglakad si Terence sa tabi ng lawa. Ang mga likas na nabuong lawa na tulad nito ay may mga buhay na isda. Maingat siyang naglakad patungo sa butas na binasag ni Polong, pumikit, at ginamit ang pandaman ni Jade para manghuli ng isda. Hindi nagtagal ay nakahuli siya ng 4 na buhay na isda at naglabas ng talon sa kanyang sapatos para hiwain ang mga tiyan at linisin bago bumalik sa kuweba. Hindi inisip ni Terence na gagawin ni Polong ang anumang bagay kay Melissa, ngunit gusto pa rin niyang magmadali. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang natutulog pa rin si Melissa. Bumalik ka na. Binuksan ni Melissa ang kanyang mga mata sa tunog ng mga yabag, at tuwang-tuwa siyang makita si Terence. Oo. Nakahanap si Terence ng ilang sanga at tinuhog ang isda, iniihaw ito sa apoy. Hindi alam ni Polong kung ano ang sasabihin kay Melissa, na wala pang 20 minuto na natutulog. Halata namang ayaw niya itong kausapin. Malinaw niyang naramdaman na naging mas malamig si Melissa sa kanya mula noong nangyari ang cable car. Kanina pa siya nilayuan ni Melissa, pero hindi na tulad ngayon, kung saan ay ayaw niya itong kausapin. Hindi nagtagal, tapos na ang isda. Walang masyadong seasoning, pero masarap pa rin. Naglalaway si Polong. Can I eat it now? Tapos na, ngunit hindi mo ito makakain, sabi ni Terence habang inaabot niya ang isang inihaw na isda kay Melissa. Bakit? Nanlamig ang nakalahad na kamay ni Polong. Kung gusto mong kainin, ikaw na mismo ang kumuha. Kami ni Melissa ay kukuha ng tig-2 skewer, walang bahagi para sa iyo. Sabi ni Terence habang sinimulan niyang kumagat ng steak. Gustong-gusto ni Polong na sunggaban sila, ngunit hindi siya nang ahas natatakot siyang mabugbog. Pinilit niyang ngumiti at gumawa ng mukha na mas masahol pa sa umiiyak na mukha. Alright. Masama siyang tao, ngunit hindi mo kailangang maging malupit. Magkaklase naman tayo, kung tutuusin. Ayaw ni Melissa na masyadong mena si Terence kay Polong. May gusto kang kainin at kunin ng libre, paano magkakaroon ng murang bagay? Walang pakialam si Terence. Si Polong ay walang malakas na pandaman ni Terence, at hindi rin siya kasing liksi ni Terence. 2,456. Kaya kahit may makita siyang ilang isda na lumalangoy sa yelo, hindi niya ito mahuli. Wala siyang naramdaman, pero gumamit siya ng sobrang lakas at pumutok ang yelo sa ilalim ng kanyang mga paa. Tumalon si Polong pabalik sa malamig na lawa, sumisigaw, Yingluo. Ang sigaw ni Polong ay nakakuha ng atensyon ni Terence at Melissa, ngunit si Terence ay hindi nag-abala sa kanya nang makita niyang si Polong ay nahulog lamang sa lawa. Hindi siya malayo sa dalampasigan, at mababaw ang tubig. Si Polong ay hindi nagmamadaling bumalik pagkatapos mahulog sa lawa. Tiniis niya ang lamig at inabot niya ang kanyang kamay sa lawa, sinusubukang manghuli ng ilang isdang iiho. Gayunpaman, ang mga isda ay lahat ay napakatalino, at hindi sila mahuli ni Polong kahit gaano pa niya subukan.
Nang siya ay nalulumbay, naramdaman niya ang dalawang bagay sa ilalim ng lawa. Hindi niya alam kung ano ang mga iyon, ngunit dinampot niya ang mga iyon at nalaman niyang isa pala silang pagong at maliit na bote sa mga kuko nito. Matapos itong mahuli ni Polong, binitawan ng pagong ang mga kuko nito at binawi ang ulo at kuko nito pabalik sa shell nito, iniwan ang bote sa mga kamay ni Polong. Hoy, hindi masama ang swerte ko. Wala akong nahuli na isda, pero nakahuli ako ng pagong. Humalaklak si Polong, iniisip na gagawin din ng malambot na shell na pagong. Hindi pa niya nasusubukan, at hindi niya alam kung ano ang lasa. Hindi na niya ito hinawakan, bagkus ay umakyat siya pabalik sa dalampasigan at mabilis na tumakbo pabalik, iwinagayway ang pagong sa harap ni na Terence at Melissa. Ano sa palagay mo? Medyo high-end? Tama. Ang bagay na ito ay isang mahal na produkto sa merkado. O sige, kumain ka na. Tumingin si Terence sa pagong, hindi gaanong iniisip iyon. Wala pa siyang narinig na pagong na maaaring ihaw paano niya ito iiho na may ganito kakapal na shell. Melissa, gusto mo bang kumain? Walang anumang intensyon si Polong na hayaan si Terence ang kanyang target ay si Melissa. Hindi, salamat. Busog na ako. Umiling si Melissa, iniisip na medyo nakakatakot ang pagong. Naghahanda na si Polong sa pag-ihaw ng pagong, ngunit napagtanto niyang hindi siya marunong mag-ihaw nito. Binawi ng pagong ang ulo at mga paa nito, na naging imposible para kay Polong na magsimula. Ano ito? Tiningnan ni Polong ang maliit na bote sa kanyang kamay. Isa itong transparent na bote na may hindi kilalang asul na likido sa loob. Hindi niya alam kung ano iyon, ngunit hindi niya binuksan ang bote para makita. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay natagpuan sa lawa. Sino ang nakakaalam kung ito ay lason o isang kemikal? Hindi magiging masaya kung ito ay lason. Gusto ni Polong na itapon ang bote. Teka, pinigilan ni Terence si Polong. Anong ginagawa mo? Gusto mo? Tanong ni Polong. Paano kung ito ay isang uri ng kemikal na paputok, at itapon mo ito at ito ay sumabog? Si Terence, natural, ay hindi sasabihin na interesado siya sa bote. Kumunat lang ang noo niya at nagsalita sa masamang tono. Sok! Tinatakot mo lang ang mga tao. Puno ng paghamak ang mukha ni Polong, ngunit nanginginig ang kanyang puso. Naisip niya na baka may masama sa bote, at maaaring kemikal iyon, ngunit hindi niya naisip na kemikal iyon. Paano kung ito ay talagang isang pasabog? Hindi ba sisubog kung ibinagsak niya? Ibinigay ito ni Polong kay Terence na parang mainit na patatas. Itatapon ko ito sa malayo. Tumayo si Terence at lumabas ng kuweba, ngunit hindi niya itinapon ang bote. Mahinahong tanong niya, Elder George, bakit pakiramdam ko ito ay isang magandang bagay? Ito ay talagang isang magandang item. Ito ay naglalaman ng isang malakas na enerhiya ng tubig, ngunit hindi ko alam kung ano ito. Ang boses ni Elder George ay narinig sa kanyang tainga. Basta't maganda, iiwan ko. Ibinalik ni Terence ang bote sa kanyang bulsa at bumalik sa kuweba. Iniihaw ni Polong ang pagong dahil masyadong makapal ang shell. Nagpasya siyang itapon ang lahat sa apoy, sa pag-aakalang kahit gaano pa kakapal ang shell, ito ay luto. Halatang nasasaktan ang munting pagong matapos ihagis sa apoy. Nagpumiglas itong makaahon sa apoy, ngunit sinipa ito ni Polong pabalik sa sandaling iyon. Sinipa ito ni Polong na parang bola, na sobrang saya. Kumunat ang noo ni Melissa. Ang mga pagong ay dapat na maging pagkain para sa mga tao, ngunit hindi niya gusto ang mga taong minamaltrato ng mga pagong tulad nito. Hindi mo kayang sipin ang mga pagong na parang bola, di ba? Paunti-unting humihina ang pagpupumiglas ng pagong matapos masipa sa apoy ng ilang beses. Halata na hindi na ito makatagal, at medyo masakit ang tunog ng apoy na nagninanga sa balat ng pagong. Tumalikod si Melissa, ayaw makitang pinahihirapan ni Polong ang pagong. Ngunit sa oras na ito, biglang naramdaman ni Terence ang isang napakalakas na presensya na lumitaw, na nagdadala ng isang napakadelikadong pakiramdam. Ang jade sa kanyang dibdib ay nagpadala din ng alertong signal sa oras na ito. Ang senyales ng babala ng Jade ay mag-aalerto lamang kay Terence o sa kanyang mga miyembro ng koponan kapag sila ay nasa tunay na panganib, at si Terence ay nagtiwala sa signal ng Jade. Dagdag pa, ang biglaang pakiramdam na iyon ay ginawa niyang hindi malay na alerto. Gusto niyang hawakan ang kamay ni Melissa at umalis sa kuweba. Maliit ang kuweba, at nakikita niya ang dulo, ngunit naramdaman ni Terence na ang panganib ay hindi nagmumula sa kuweba, kundi sa labas.
Kaya naman, gusto ni Terence na umalis sa kuweba sa lalong madaling panahon kung huli na siya, maiipit siya sa kuweba. Ngunit ang panganib ay dumating ng napakabilis, ilang segundo lang ay naramdaman ni Terence ang panganib, at narito na ito bago siya makaalis kasama si Melissa. Huminga ng malamig si Terence nang makita ang higanting nilalang sa labas ng kuweba. Wala siyang choice kundi hilahin si Melissa pabalik sa kuweba, umaasang hindi makaalis ang nilalang sa pasukan. Gayunpaman, tila walang naramdamang panganib si Polong. Masaya pa rin niyang sinisipa ang pagong. Itinaas ni Melissa ang kanyang ulo at napagtanto na may mali rin, napatalon siya sa gulat. Umuungol. Sa isang dagandong, isang higanting kuko ang umabot sa butas at pinalipad si Polong na may kasamang sampal. Pagkatapos ay kinuha nito ang maliit na pagong mula sa apoy. Hindi nataman si Polong, ngunit pinalipad pa rin siya ng puwersa. Tumama ang ulo niya sa dingding ng kuweba, at nagsimulang umagos ang dugo. Hindi niya alam ang nangyayari, at magmumura na sana nang tumangala siya at napatulala. 2,457. Isang malaking pagong ang nakaharang sa pasukan ng kuweba. Tumingin ito sa kalahating patay na munting pagong na nasa harapan nito na may malungkot at galit na tingin at umungal, "Lahat kayo ay dapat mamatay, upang mailibing kasama ng aking anak." Isang heaven rank spirit beast. Naina si Terence sa swerte ni Polong. Nahuli niya ang isang maliit na bastard, at ngayon ay isang matandang heaven rank bastard ang narito. Natigilan ang pagong. Hindi nito inaasahan na masasabi ng tao sa kuweba na ito ay isang espiritual na hayop, at isang espiritual na hayop na may ranggo sa langit. Ang dahilan kung bakit siya nagsalita kanina ay para takutin ang mga malulupit na tao sa kuweba bago sila patayin. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na may mga magsasaka sa kuweba. Ang mga magsasaka lamang ang makakakilala na ito ay isang espiritual na hayop na may ranggo sa langit. Dahil alam mo na isa akong heaven rank spiritual beast, huwag mo nang isipin na mabuhay pagkatapos mong pilayin ang anak ko. Lumabas ka. Galit na umungol ang pagong. Mamatay. Si Polong ay natakot sa kanyang talino. Hindi niya akalain na ang maliit na pagong na nahuli niya ay makaakit ng malaking pagong. Siyempre, hindi iyon ang pangunahing problema. Ang pangunahing problema ay ang malaking pagong ay maaaring magsalita. Heaven rank turtle, ang lumpo sa anak mo ay siya, ang pinalipad mo lang. Wala itong kinalaman sa amin. Bawat utang ay may utang, huwag mo kaming hahanapin. Sabi ni Terence, problemado habang nakatingin sa langit na pagong. Hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng heaven rank spiritual beast dito. Hindi alam kung ilang taon na ang espiritong hayop na ito ay naglilinang dito, ngunit hindi ito nakapagtataka. Bagamat ang lugar na ito ay ginawang tourist attraction, ang dalawang bundok ay pinagdugtong ng isang cable car. Walang nakarating sa ilalim ng lambak, kaya walang mag-aakalang ang gayong malambot na shell na espirito ng pagong ay nakatago sa ilalim ng lawa. Terence, napakasama mo, pinagtaksilan mo ako. Nagbago ang mukha ni Polong, hindi inaasahan na sasabihin ni Terence ang ganoon. Ikaw ang nakahuli sa maliit na pagong na iyon. Ano ang kinalaman nito sa atin? Tanong ni Terence. Hindi na alam ni Polong ang sasabihin. Umuungol. Wala akong pakialam, dapat mamatay kayong lahat. Tila ayaw marinig ng pagong ang paliwanag ni Terence, kasabwat kayong lahat. Nakita ninyong sinaktan niya ang anak ko, ngunit hindi ninyo siya pinigilan. Kaya, mamamatay kayong lahat. Hahaha. Sabi ni Polong habang nakatingin sa walang imak na poker face ni Terence. Hindi niya maiwasang matuwa. Idiot. Hindi mo kailangang mamatay kung mamatay ako. Tumingin si Terence kay Polong. Ga. Natigil ang tawa ni Polong nang mapagtanto niyang patay na si Terence. Kailangan din niyang mamatay, tama ba? Lumabas ka at harapin ang iyong kamatayan. Naiinip na sabi ng malaking pagong. Kung hindi tayo lalabas, sa tingin mo bobo tayo. Lumabas ka at mamatay. Polong M. Hindi ka lalabas. Sige, haharangein ko ang pasukan ng kuweba at tingnan kung mamamatay ka. Ang pagong ay umungal at ginamit ang kanyang mga kuko upang tumama sa dingding ng kuweba. Biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog at nalaglag ang maliliit na bato. Kung magpapatuloy ito, ang pasukan ay masisira ng pagong. Kahit na hindi ito makapasok, si Terence at ang iba pa ay masusuffocate sa kuweba. Ang pagong na ito ay malinaw na hindi isang nakakasakit na espiritong hayop, maaaring ito ay isang nagtatanggol o iba pa.
Bagamat maaari nitong basagin ang maraming bato sa buong lakas nito, ang antas ng pag-atake na ito ay isang bagay na kayang gawin ng isang Golden Class Master. Dagdag pa rito, ang katotohanang hindi pinatay ng pagong si Polong gamit ang isang kuko ay patunay nito. Bagamat hindi direktang pinatay ng pagong si Polong dahil gusto nitong iligtas ang maliit na pagong, mukhang hindi nasugatan si Polong. Halatang hindi sapat ang lakas ng pagong. Nakahinga ng maluwag si Terence. Natatakot siyang pumasok ang pagong at patayin silang tatlo nang walang sinasabi. May problema ka. Sinaman siya ng tingin ni Terence. Terence, huwag mo akong sisihin kung wala kang iniisip, pareho tayong mamamatay. Walang pagpipilian si Polong kundi ang umasa kay Terence. Si Terence ay hindi nakaimik, ngunit siya ay nagsalita pa rin ng walang magawa, tumigil. Kaya kung iligtas ang anak mo. Ikaw. Para iligtas ang anak ko. Ang mga galaw ng malaking pagong ay huminto sandali, ngunit pagkatapos ay huminga ito ng malamig at sinabing, paano ito posible? Napakasakit ng aking anak, at hindi pa siya nakakalusot sa Golden Class. Wala akong magagawa, huwag mo akong subukang magsinungaling. Kung gusto mong mamatay ang anak mo, ituloy mo yang kalokohan mo. Sabi ni Terence. Ikaw. May iligtas mo ba talaga ang anak ko? Tanong ng malaking pagong pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan. Hindi ba natin malalaman kung kaya natin o hindi pagkatapos nating subukan? Nagkibit balikat si Terence, pwede na akong lumabas at gamutin ang anak mo. Kung gumaling ako, pakakawalan mo kami. Kung hindi, papatayin mo ako. Paano na? Oo naman. Nag-alinlangan si Gio. Bagamat medyo hindi patas ang kahilingan ni Terence, ang mga tao nila ang nagpalumpo kay Jazz, at normal lang sa kanila na tretuhin siya. Maaari pa ring parusahan ni Gio si Terence at ang iba pa, ngunit sa puntong ito, hindi magamot ni Gio si Jazz, at maaari lamang niyang ailagak ang kanyang pag-asa kay Terence. Ayaw ni Terence na panindigan si Polong, ngunit tinatrato sila ng pagong bilang isang grupo ngayon. Ang pagliligtas kay Polong ay kapareho ng pagliligtas sa kanyang sarili, at wala siyang pakialam habang naglalakad siya patungo sa pasukan. Tumalo ng puso ni Melissa, natatakot siya na hindi tuparin ng pagong ang pangako nito, at subconsciously gustong pigilan si Terence, ngunit alam niyang hindi niya ito mapipigilan kapag nakapagpa siya na ito sa isang bagay. Dagdag pa, ano ang magagawa ni Terence kung hindi siya lalabas? Hahayaan ba sila ng pagong? Tiningnan ni Melissa si Polong nang may panghahamak. Ang duwag. Nagdulot siya ng gulo ngunit hindi niya inaako ang responsibilidad. Dahan daw ang lumabas si Terence sa kuweba. Hindi inatake ng malaking pagong si Terence, ngunit inilapag ang maliit na pagong at malamig na nagtanong, bakit hindi mo siya ginagamot? Tumango si Terence at umupo nang nakakross ang mga paa. Kinuha niya ang maliit na pagong at sinimulang i-channel ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, pinagaling ang maliit na pagong. Ang dahilan kung bakit naglakas loob si Terence na lumabas ay hindi dahil nakikipagsapalaran siya, ngunit dahil mayroon siyang pangkalahatang pag-unawa sa lakas ng pagong. Kahit na gusto nitong patayin si Terence, hindi ito magiging madali. Earth Class Mid-Phase Peak. Nagulat ang pagong nang makita ang lakas ni Terence nang siya ay nag-channel. Ang mga espiritong hayop ay bihira, ngunit ang mga taong nagsasanay ay hindi rin marami. Ang malaking pagong ay nabuhay ng mahigit 1,000 taon, at nakakita ng marami. Normal para sa ilang mayamang tao na magkaroon ng ilang Golden Class na bodyguard, at ang ilang boss ng gang o magnanakaw ay maaaring magkaroon ng Golden Class na masters, ngunit bihira ang mga iyon. Ang Mystic Class at mas mataas ay bihira, at tanging mga tagong-bahay lamang ang mayroon nito. Ang Earth Class ay mas bihira pa. 2,458. Hindi sinagot ni Terence ang tanong ng malaking pagong at ipinagpatuloy ang pagpapagaling sa maliit na pagong. Hindi naman nagtagal lalo na't napaso lang ang maliit na pagong. Bagamat kalahating patay lamang ito, walang problema si Terence sa pagpapagaling nito. Siyempre, maliban sa pagpapagaling sa pagong, hindi tutulungan ni Terence na madagdagan ang lakas nito. Una, hindi sila ganoon ka-close, at pangalawa, ayaw niyang masyadong mag-expose sa harap ni Polong. Ang pagpapagaling sa isang espiritong hayop ay hindi isang malaking bagay. Si Terence ay isang milagro doctor mismo, pagkatapos ng lahat, at alam ni Polong ang isa o dalawang bagay tungkol doon. Si Terence ay nasa isang blind spot sa labas ng kuweba, at hindi niya makita kung ano ang nangyayari sa labas.
Kung si Polong ang tatanungin, masasabi lang ni Terence na gumamit siya ng espesyal na gamot ng doktor na si Larkins. Noong una, hindi talaga naniniwala ang malaking pagong na nagawang pagalingin ni Terence ang maliit na pagong. Tutal, halos maluto na ang maliit na pagong, paano niya ito gagawin? Gayunpaman, nang i-activate ni Terence ang sining ng kanyang practitioner, suspetsa ang sumilay sa mga mata ng pagong, na sinundan ng pananabik. Pakiramdam nito ay gumagaling na ang mga sugat ng maliit na pagong. Bagamat hindi nito makita ang mga sugat ng maliit na pagong, ramdam nito na unti-unting tumataas ang sigla ng maliit na pagong. Pinakalma nito ang galit ng malaking pagong. Tapos na, inilapag ni Terence ang maliit na pagong sa lupa at kinausap ang malaking pagong, kung gusto mong maghiganti, hanapin mo ang lalaking iyon. Kung ayaw mong maghiganti, umalis ka na. Tumingin ang pagong sa kuweba at nag-alinlangan. Binuhat niya ang maliit na pagong at dahan-daang naglakad patungo sa lawa. Pagkatapos ay napagtanto ni Terence na ang yelo ng lawa ay nabasag na, naging lumulutang na yelo. Ang pugad ng pagong ay nasa ilalim ng lawa. Pagkaalis ng dalawa, bumalik si Terence sa kuweba at kinausap sina Polong at Melissa, tayo na. Ah, okay. Agad namang tumango si Polong. Medyo nabagabag si Melissa bakit ang bilis umalis ni Terence pagkatapos paalisan ang pagong. Ngunit dahil si Terence ang nagsabi nito, hindi siya nagdalawang isip. Tumango siya at sinundan sina Terence at Polong palabas ng kuweba. Saan tayo pupunta? Lumabas si Polong sa kuweba. Umihip ang malamig na hangin, at ayaw niyang umalis, ngunit ang pag-iisip tungkol sa pagong ay nagpang-inag sa kanya. Hindi na siya naglakas loob na manatili pa. Paano mo balak umalis? Kung susundin natin ang plano mo, paano kayo babalik pagkatapos mahulog sa cable car? Kumunat ang noo ni Terence. Ako. Tumingin si Polong kay Terence, at pagkatapos ay kay Melissa, medyo napahiya. Kukunin ko ng tama ang pag-ikot ng Tiger para sunduin tayo gamit ang isang helicopter sa loob ng 2 araw. Medyo natahimik si Terence, umalis muna tayo sa lugar na ito. Sabi niya. Malapit na tayong maabyute ng pagong na iyon. Hindi ba naayos na? Bakit bumalik sa kanyang salita? Maingat na tanong ni Polong. Hindi ko alam kung ano ang laman ng bote na iyon. Baka kayamanan iyon ng pagong. Nawala ko ito. Kung naaalala nito, sa tingin mo babalik? Sabi ni Terence. F***sake. Bakit mo itinapon? Naghahanap ka ng gulo. Sabi ni Polong, medyo naiinis. Hindi alam ni Terence kung matatawa o maiiyak sa sinabi ni Polong. Pinandilatan siya nito. Hindi mo ba pinulot? Biglang naalala ni Polong na kung hindi niya ibabalik ang maliit na bastard at ang basag na bote, hindi na sana gaanong gulo. Mabilis niyang itinikom ang bibig at hindi naglakas loob na magsalita. Tawagan ang right coiling Tiger at hilingin sa kanya na magpadala kaagad ng helicopter sa amin. Sabi ni Terence. Ako. Walang telepono, may nagnakaw nito. Mapait na ngumiti si Polong. Here you go. Sabi ni Terence habang inaabot ang kanyang telepono kay Polong. Upang mailigtas ang kanyang sariling buhay, si Polong ay hindi nang ahas na maglaro ng anumang mga trick. Tinawagan niya ang numero ni Pancho, ngunit pagkaraan ng mahabang panahon, naalala niya na kinuha din ang numero ni Pancho. Wala siyang choice kundi tawagan si Boss Bale, umaasang magkasama sila. Terence. Kamusta na kayo? Natanggap ni Boss Bale ang tawag ni Terence at nagpahinga. Kakatanggap lang niya ng balita na ang cable car na sina Polong at Melissa ay bumagsak, at si Terence ay tumalon kasama nila. May tiwala siya sa mga kakayahan ni Terence sa Earth class, ngunit nag-aalala pa rin siya para kina Melissa at Polong. Gusto niyang humingi agad ng tulong, ngunit pinigilan siya ng right coiling Tiger. Sinabi niya na magiging maayos si Polong, at nasa labas sila ni Melissa para sa isang date. Nakakunot ang noo ni Boss Bale habang nagtatanong kung ano ang nangyayari. Nagalit siya na tinatrato ni Polong ang kanyang buhay na parang isang biro, ngunit gumaan ang loob niya nang malaman na ayos lang siya. Pinagalitan niya si Pancho, at sinabihan siya na kapag hindi siya nakapasa sa final exam, tatanggalin siya sa trabaho. Wala sila sa paaralan, ngunit si Boss Bale ay naasar pa rin sa kanang Pancho sa pagtulong kay Polong, wala siyang pakialam sa panganib. Mr. Bale, ako si Polong. Sinabi ni Polong na may humihikbi na tono, Teacher Bale, tama ba na nakapulupot ang Tiger sa malapit? Right coiling Tiger. He's here.
Direktang ipinasa ni Boss Bale ang telepono sa kanang Pancho, ayaw makisali sa kanilang mga walang kwentang bagay. Kuya Kang, anong meron? Medyo nagalit si Pancho, maaaring nagsinungaling lang siya kay Boss Bale at pabayaan ito, ngunit sumama sa kanya si Terence, at tiyak na napansin niyang may mali. Hindi na niya ito maitago kaya kailangan niyang sabihin ang totoo. Kuya, bilasan mong magpadala ng helicopter para sunduin kami. May problema tayo. Mabilis na sabi ni Polong. Ah, magaling. Napakurap si Pancho. Hindi niya alam kung anong problema ang sinasabi ni Polong, ngunit narinig niya ang pagkaapurahan sa boses ni Polong. Pagkatapos pumayag, pumunta siya sa security department ng resort para maghanda ng helicopter na susunduan si Polong. Ito ang napagkasunduan nila noong huling pagpunta niya sa resort. Hindi na nila kailangang magmadaling hanapin ang cable car kung bumagsak ito, at magpapadala lang sila ng helicopter pagdating niya. Ngunit sa pagkakataong ito, nagkaroon ng kaunting aksidente. Pagpasok pa lang ni Pancho sa security room, nakita niya si Roland Su at ang kanyang 2 tauhan, na sumisigaw at nilagyan ng benda ang sugat. Nandoon din ang mga security guard kanina. Sumimangot si Pancho at hindi sila pinansin. Sa halip, lumingon siya sa isa pang security guard na nakaupo sa desk at sinabing, Captain Son, ayon sa dati nating kasunduan, magpadala na ngayon ng helicopter para hanapin ang kaibigan ko. Nang papayag na ang security captain na i-right ko lang ang request ni Tiger, bigla siyang nakarinig ng galit na sigaw. 2,450. Hindi. Sigaw ni Roland Su. Hindi. Walang pinayagang pumunta, bakit nagpadala sila ng helicopter? Itapon mo ang batang ito. Si Roland Su ay natalo. Hinanap pa lang niya ang kanyang tiyuhin upang tumayo para sa kanya, ngunit pagkatapos na mabalitaan ng kanyang tiyuhin ang tungkol kay Pancho na nakatagong background ng pamilya mo, nag-alinlangan siya sandali at hiniling kay Roland na tiisin ito. Galit na galit ang naramdaman ni Roland Su. Sarili niyang teritoryo ang ski resort ng resort na ito. Noong nakaraan, palaging ang iba ang nagdurusa sa pagkalugi. Sa pagkakataong ito, siya na ang magdusa ng pagkatalo, kaya natural na hindi siya payag. Matapos marinig ni Captain Son ang mga salita ni Roland Su, bigla siyang nahirapan sa posisyon. Sa isang tabi ay ang general manager, at sa kabilang panig ay si Roland Su. Ang 2 taong ito, ang isa ay nagsabi sa kanya na pumunta sa silangan at ang isa ay pumunta sa kanluran. Malaki ang ulo niya, ngunit sa pag-aakalang ang general manager pa rin ng resort ang pinakamahalaga. Sinabi ni Captain Son kay Roland Su, Kuya Roland, ito ay utos ng General Manager. Ano sa palagay mo? Hindi ba natatakot lang ang tito ko na sisihin siya ng mga firewolves? Okay lang naman, ang pinsan ko at ang namamahala sa mga firewolves ay matalik na magkaibigan. Kapag may nangyari, sasabihin ko sa kanya. F*** off. Histeryosong sumigaw si Roland Su, Captain Son, sabihin mo sa kanya na magwala. Kung hindi, sasabihin ko sa pinsan ko at mawawala ka sa kanya. Ito. Natahimik si Kapitan Son matapos marinig ang sinabi ni Su Roland. Alam niyang may pinsan si Su Roland na medyo kahangahangang karakter. Nanumpa siyang magkakapatid sa bagong hinirang na pinuno ng sangay ng apoy na Wolfgang sa probinsya, kaya nag-alinlangan siya. Sumimangot ka, Pancho. Hindi niya akalain na masisira ang deal sa mga ginawa ni Polong dati. Nagpasya siyang huwag makipagtalo sa mga taong ito sa ngayon. Masasabi niyang sa paligid ni Su Roland, imposibleng magpadala sila ng helicopter. Makahingi lang siya ng tulong sa kanyang pamilya. Pagkalabas ng security room, nakakita si Pancho ng telepono sa service desk ng resort at direktang nag-dial sa telepono ng kanyang tahanan. Hidden House of the Right. Ang maikling tulisan ay bumalik na sa Hidden House of the Right, hawak-hawak ang katawan ng matangkad na tulisan sa kanyang mga braso, puno ng galit at lungkot ang mukha. Nang mabalitaan ng matanda ng pamilya mo na nakabalik na ang maikling tulisan, tatanungin na sana niya ito kung nagtagumpay ba siya sa misyon na ito, ngunit nang bigla niyang makita ang katawan ng matangkad na tulisan sa kanyang kamay, biglang nanlamig ang kanyang ekspresyon. Shorty, ano ka ba? Old head you? Malakas talaga ang Terence na yan, Earth class mid-face peak lang siya, pero napatay niya sigaw sa isang hampas at nasugatan ako. Pupunta ako sa isolation at magpapagaling ngayon, at hindi ko nagagawin ang misyon na ito. Dahil doon, inilagay ng mas maikling magnanakaw ang katawan ng mas matangkad na tulisan sa lupa at mabilis na tumakbo pabalik sa kanyang sariling patio upang pagalingin ang kanyang mga sugat.
Siya ay isang customer ng bahay mo, hindi isa sa mga nakatatanda sa iyo ng mga tao, kaya ang kanyang saloobin sa nakatatanda sa iyo ay hindi masyadong maganda. Siyempre, hindi mo kasalanan, Elder. Sinabi na niya sa iyo ang lakas ni Terence, at kinuha mo ang misyon na ito dahil sakam ka sa mga kayamanan ng paglilinang. Maaari mo lamang sisihin ito sa iyong malas kung ikaw ay namatay o nasugatan. Ang maikling magnanakaw ay maaari lamang bumalik upang magpagaling sa kanyang sarili. Gayunpaman, nang makita ng matandang master ang sitwasyon sa harap niya, natakot siya sa kanyang talino. Talaga bang may kakayahan si Terence na lumaban sa isang Sky Class? Nasugatan niya ang isang Sky Class early phase at nakapatay ng Earth Class late phase peak sa isang hit. Parang naging madali si Terence sa Elder B noon, at ngayong ang dalawang magnanakaw na ito, lumingon, hindi niya sila binigyan ng anumang mukha. Bukod sa pagkabigla, ang puso ng matandang lalaki ay napuno ng matinding takot kung ganoon kalakas si Terence, kung gayon ang bahay ay hindi ka magiging problema. Isa siyang Sky Class Master, ngunit hindi siya kasing lakas ng mga customer na iyon. Isa lang siyang Sky Class Refiner noon, at hindi ganoon kalakas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Hindi na niya kayang pakialaman si Terence, iyon ang unang pumasok sa isip niya. Hindi niya namamalaya na gusto kanyang tawagan si Pancho at sabihin sa kanya na layuan si Terence, kung sakaling mapatay siya nito, ngunit unang tumunog ang kanyang telepono. "Hello?" sabi niya. Old Master huminga ka ng malalim at kinuha ang telepono. "Lolo, tama ako, nakapulupot kay Tiger. Lolo, nabigo ang aming plano. Sinaktan ni Polong ang lokal na malupit." Mabilis na sabi ni Pancho. Sa pamamagitan nito, ipinaliwanag ni Pancho kung ano ang nangyari. "Huwag na muna nating pag-usapan iyon. Tanungin kita, gaano kalakas si Terence?" Nakapatay talaga siya ng Earth Class late phase peak at nasugatan ang isang Sky Class early phase. Nagmamadaling tanong ni Old Master, iniiwasan mo ang paksa ni Pancho. "Ito." Ang kanang kamay ni Pancho ay nanginag. Talagang ganoon. Ang dalawang magnanakaw na magsasaka sa likod ay ang mga masters na ipinadala ng kanyang pamilya, at ang ilang mga lalaki sa harap nila ay ang mga tunay na magnanakaw. Napaawang ang bibig ni Right Pancho sa naisip nito. Talagang malas niya na nakatagpo ng ganoong bagay. Gayunpaman, habang siya ay nabigla sa lakas ni Terence, nag-aalala rin siya sa sitwasyon ni Polong. "Lolo, huwag muna nating pag-usapan ito sa ngayon." Nagmamadali si Polong, parang may nangyaring malaki. Ang teleponong ginagamit niya ay kay Terence din. Gamit ang telepono ni Terence. Pinilit ba siya ni Terence na tawagan ito ng kusa? "Lolo, alam mo rin ang tungkol sa plano ni Pancho at Polong, ngunit naisip niya na si Terence ay nagmamadaling bumalik kasama ang romantikong paglalakbay. Marahil si Terence ang nagpilit kay Polong na tumawag. Mahirap sabihin, pero walang kwenta si Terence dito. At saka, napakadelikado niya, paano kung may gawin siya kay Polong kung hindi natin sila dadalhin dito sa lalong madaling panahon?" "Ikaw, Pancho," sabi. "Tama ka. Matanda kang tumango at sinabing, magpapadala ako ng helicopter sa lalong madaling panahon. Sige, maghihintay ako dito." Tumango ang right-coiled tiger. "Ayos lang. Pag-uusapan natin si Terence kapag nakabalik ka na. Matandang lalaki na dama mo sa bahay na iyon, dapat mong ayusin ang kanilang diskarte kay Terence. Hindi bababasa, bago tumayo ang Sky Elixir Sect, dapat mong subukang maiwasan ang direktang salungatan kay Terence. Masyadong malakas ang lalaking ito." 20 minuto na ang nakalipas mula ng I-end ni Polong ang tawag, at napakunot ang noo ni Terence nang wala siyang nakitang helicopter. Ayon sa kahusayan ng right-coiling tiger, dapat tumagal ng 20 minuto upang humiram ng helicopter mula sa resort at lumipad mula sa tuktok ng bundok, hindi pa banggitin na ang lahat ng ito ay inihanda ng maaga. "Bakit ang bagal mo? Hindi ba nagrente na kayo ng helicopter?" Tumingin si Terence kay Polong at malamig na nagtanong. 2,460 na po. "Hindi ko rin alam eh. Binati ko nga siya, pero sinong nakakaalam na hindi siya darating kahit na maghintay ng matagal." Si Polong ay nagpapanik na rin, ang kanyang noo ay puno ng malamig na pawis. Sinabi ni Terence na kapag nalaman ng pagong na wala na ang bote, maaaring ito ay naghahanap ng gulo, at mahihirapan siyang makatakas noon. Si Terence ay isang practitioner, at kung nakatakas siya kasama si Melissa, hindi siya paano kung itago siya ng pagong. "Bakit hindi muna tayo tumakbo doon, pagkatapos ay tawagan si Pancho at sabihin sa kanya na hanapin tayo doon?
Mungkahi ni Polong. Ayos lang. Tumanggo si Terence. Natatakot siyang baka dumating ang pagong na naghahanap ng gulo. Kaya naman, mabilis na naglakad ang grupo sa direksyon na itinuturo ni Pancho, habang kinuha ni Pancho ang telepono ni Terence at muling dinial ang telepono ni Boss Bale. MS Bale? Ako si Polong, hinahanap ko ang kanang kamay na Pancho. Mabilis na sabi ni Polong. Nakakunot ang noo ni Boss Bale habang inabot ang telepono kay Pancho. Alam na niya na ayaw magpadala ng helicopter ng resort, at alam niya ang dahilan sa likod nito. Naisip niya na si Polong ay masyadong magulo. Naisip ni Boss Bale na magaling kang mag-aaral si Pancho, kaya pinaupo niya ito sa klase, ngunit sino ang nakakaalam na ito ay isang tulala. Sa sobrang galit niya ay ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras sa pakikipag-usap sa kanya. Kuya Kang, huwag kang mag-alala. Tumanggi ang resort na magpadala ng helicopter dahil sa dati nating alitan ni Sir Roland. Nakatawag na ako ng helicopter mula sa pamilya mo. 20 minutes na lang dapat nandito na. Maghintay ka lang ng konti. Kinuha ni Pancho ang telepono at nagpaliwanag. Pagkatapos, sinadya niyang itanong, pinilit ka ba ni Terence na gumawa ng masama sa iyo? Sinabi ito ni Pancho para sirain ang magandang impresyon ni Boss Bale kay Terence sa kanyang harapan. Ang pagkuha ni Boss Bale kay Terence bilang kanyang disipulo at pagtuturo sa kanya ng mga kasanayan sa alchemy ay nagdulot kay Pancho ng labis na inggit. Habang nasa harapan niya si Terence, hindi makapalit si Pancho sa kanyang pwesto. Sa pamamagitan lamang ng patuloy na pagsira sa imahe ni Terence sa puso ni Boss Bale, maaari siyang maayos na umakyat sa tuktok. Gayunpaman, si Boss Bale ay tila walang pakialam, hindi man lang siya nilingon, labis ang kanyang pagkabigo. Narinig ni Boss Bale ang sinabi niya, ngunit sa nakikita niya, normal para kay Terence na banta si Polong. Kung hindi niya binyantaan si Polong na kumuha ng helicopter sa lalong madaling panahon, mananatili ba talaga siya sa lambak kasama niya? Hindi ba baliw iyon? Hindi, nakabangga kami ng water monster. Nagsasalita pa si Polong nang makarinig siya ng malakas na pagsabog sa likod niya. Lumingon siya sa subconsciously at nakita niya ulit ang pagong na lumabas sa lawa. Hindi maganda, Tara na. Hinawakan ni Terence ang kamay ni Melissa at nagsimulang tumakbo, na pansin siguro ng pagong ang pagkawala ng bote, base sa galit nito. Nagsisimula ng magsisi si Terence na hindi umalis kanina at naghihintay sa kanang kamay na helicopter ni Pancho na sunduin sila, para lang malaman na ang resort ay hindi na nagpapadala ng anumang helicopter dahil nasaktan ni Polong si Roland Su. Hindi malakas ang boses ni Pancho, ngunit naririnig pa rin siya ni Terence sa tahimik na valley. Sinisigawan ko si Ying Luo, huwag kang tumakbo. Ibalik mo sa akin yung ice crystal. Ang pagong ay nagpakawala ng galit na dagandong at sumugod sa direksyon ni Polong at ng iba pa. Kuya, humahabol na ang halimaw sa tubig. Tumigil na tayo sa pag-uusap. Hinayaan mong pumunta sa norte ang helicopter at hintayin mo kami doon. Dahil doon, ibinaba ni Polong ang telepono at hinabol sina Terence at Melissa. Umuungol. Hindi inaasahan ng malaking pagong na mabilis tumakas ang mga taong ito, kaya tumalon ito palabas ng lawa at hinabol sila. Terence? Teka, hintayin mo ako. Namumula ang mukha ni Polong habang nanginginig sa takot, hinahila ni Terence si Melissa palayo sa bilis ng kanilang pagtakbo. Walang oras si Terence para harapin si Polong. Howling cricket, hinahanap mo si kamatayan. Nang makitang wala ni isa sa tatlo ang tumigil, natitiyak ng pagong na ninakaw ang ice crystal. Galit na galit ito at mabilis na hinabol sila. Kaya lang bagamat malaki ang pagong at malalaki ang mga hakbang, isa pa rin itong hayop na tipong pagong at hindi ganoon kabilas ang paggapang. Ang malalaking hakbang nito ay halos hindi makasabay kay Terence at ng iba pa sa bilis ng pagtakbo, marahil ay mas mabilis pa ng kaunti. Nang malapit na nitong maabyutin si Polong, inindayog ng pagong ang kuko nito. Hindi ito tumama sa katawan ni Polong, ngunit ang hangin mula sa kuko ay tumama pa rin sa likod ni Polong. Nadapa si Polong at bumagsak sa lupa, nawala ng gana. Tulong, Terence? Tulungan mo ako. Sumigaw si Polong para humingi ng tulong pagkatapos na tumama sa lupa, umaasang tutulungan siya ni Terence. Si Polong ay sumigaw ng tulong habang siya ay bumangon mula sa lupa, tinitiis ang sakit. Ang kanyang pisikal na kaangkupan ay kadalasang napakahusay. Noong kolehiyo, medyo maganda ang kanyang mga resulta sa sports, ngunit ilang beses na siyang natalo ngayon.
Hindi pa siya nakakain ng kahit na ano upang palitan ang kanyang lakas, kaya naubos na niya ang halos lahat ng kanyang lakas. Isa pa, natumba siya, kaya medyo hindi makatayo ang mga paa niya. Papalapit na ng papalapit sa kanya ang pagong, at muli na namang aabot sa kanya ang mga kuko nito. Sigaw ni Polong, tumigil ka. Huwag mo akong habulin, ang maliit na bote na iyon ay itinapon ng kaharap, wala itong kinalaman sa akin, huwag mo akong hanapin. Tumawa ang pagong sa walang hiyang mga salita ni Polong. Wala pa akong nakitang kasing tuso mo. Sinaktan mo ang anak ko dati. Sabi ko kailangan mong mamatay lahat. Ngayon, wala akong pakialam kung sino ang humipo sa ice crystal ng laway ng pagong ko, lahat kayo dapat managot. Alam ni Polong na hindi niya makumbinsi ang pagong, at malapit na siyang tamaan ng mga kuko ng pagong. Sa harap ng kamatayan, sumambulat siya na may matinding pagnanais na makatakas. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at tumakbo na parang baliw, naabutan si Terence at naglagay ng ilang distansya sa pagitan nila. Gayunpaman, lahat ito ay salamat sa walang hiyang mga salita ni Polong na nagpabagal sa kanya. Kung hindi, nasample na niya ito. Magkagayunman, hindi nang ahas si Polong na ibaba ang kanyang pagbabantay. Alam niyang naabot na niya ang kanyang pisikal na limitasyon at hindi na niya kayang magpatuloy sa pagtakbo. Nakiusap siya kay Terence na may malungkot na mukha, Terence, iligtas mo ako, hindi ko papansinin ang nangyari sa pagitan mo at ni Melissa kung ililigtas mo ako. Nangangako akong hindi ko ituloy ang bagay na ito. Maarte pa rin ang mga salita ni Polong sa panahong tulad nito. Hindi niya sinabing gusto niyang i-cancel ang engagement, pero wala raw siyang pakialam sa relasyon ni Terence at Melissa. Halata namang naghahanap siya ng dahilan para balikan ang sinabi niya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.